Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong pananambahan ay magsisimula na sa loob ng ilang sandali. Kaya po ihanda na natin ang ating mga sarili. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan, ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, umalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo pong lahat, umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Tayo pong lahat ay yumuko at sumandali sa panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito na iyong pinagpala sa amin. At kami rin naman po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagpapala mong ito na muli ay may pagkakataong kaming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nawa ay patuloy kaming samahan ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ito ng kaayusan, bagamat kami hindi magkakasama-sama dito sa loob ng iyong iglesia. Gabayan mo kami sa loob ng aming mga tahanan upang aming patuloy na maparangalan ng iyong banal na pangalan. Patuloy namin damhin ang kabanalan ng gawaing ito at maging sabik kami na makibahagi sa gawaing ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umawit po tayo sa Panginoon ng may kagalakan. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah, Jesus. We're here to worship you, Lord God. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining with the light of your glory. To pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you, oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the
sing to God. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Oh, you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. We sing to you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. We worship you, God. Patuloy po nating pasalamatan ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga awit sa Kanya. Hallelujah. Tayo lumapit sa Kanya. We praise you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, God. Hallelujah, Lord. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears, and He has set my feet upon a rock, and I will not be moved. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh, we worship you, oh God. Hallelujah, Jesus. Whom have I in heaven but you? There's none I desire beside you. You have made me glad
thanks. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, aming Panginoon. For you have made me glad, and now say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah, you are our help, O God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, you are mighty, O God. Oh, dakila ka, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, at lahat ng aming pagsamba. Sa iyo lamang ito nararapat, kataas-taas ang Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tayo po'y magsabi ng Amen. Atin pong sama-samang ipahayag ang pangitain ng UECC. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan, aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sangnilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Atin naman pong pakinggan ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkukumpisal. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Tayo po ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pagkukumpisal. Pakinggan po natin ang katiyakan ng kapatawaran ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi po sa aklat ni Tito, Kabanatang 3, Talatang 5 ang ganito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay.
Sa oras na ito, ang sino mang lumapit sa harapan ng ating Diyos na mayroong bagbag na puso at mapagsising diwa ay makatitiyak ng pag-ibig at kapatawaran ng ating Panginoon. Tanggapin niyo kung gayon ang kapatawaran ito, mamuhay kayo bilang mga bagong nilalang na nakahandang sumunod at tumalima sa kanyang kalooban. Sumainyo ang kapatawaran at ang pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating mga balita at malasakit, ang atin pong Sunday Worship Service ay nagsisimula pa rin ng alas 8 ng umaga at maaari po tayong makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng YouTube Live. Gayun din naman po sa ating prayer meeting. Ito naman po ay nagsisimula ng alas 5:30 ng hapon tuwing Miyerkules. Nagpapatuloy po ang ating Dawn Watch Prayer tuwing alas 4 na madaling araw. Kung mayroon po tayong mga prayer request, ay ipagbigay alam po natin ito sa ating mga elders sa pangunguna ni Elder Lindel sa pamamagitan ng pagte-text o chat. Gayun din naman po, ating Kids Bible Study ay nagpapatuloy tuwing linggo ng alas 3 ng hapon. Maaari po tayong makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan din naman ng YouTube Live at ng Facebook private group. Ating din pong binabati ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Nang nakaraang May 23 po, si kapatid na Bienvenido Mojica. Ngayon pong May 30, si kapatid na Kaylin Cruto. Sa 31 po, si kapatid na Jonel Magpantay. Siya po ay isa sa ating mga kapatid sa ACCP Osorio. Sa June 2 po, si kapatid na Kisha Faith Hernan. At sa 4 ay si kapatid na Rosel Reyes. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pananalangin. Aming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka ng iyong mga anak na nagkakatipon sa kanilang mga sari-sariling tahanan. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa espiritu at katotohanan. Kalugdan mo nga po, Panginoon, ang amin pong pagsamba sa iyo sa umagang ito at masumpungan mo po ang aming mga puso na sabik na madama ang iyong presensya sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu sa aming mga puso. Patuloy po kayong mangusap sa amin sa mga salita mo na ipapahayag ng iyong mensahero. Maraming salamat pong muli, O Diyos, sa buong isang linggo ng iyong kabutihan at katapatan, sa iyong mga biyaya at pagpapala na aming tinanggap at patuloy na tatanggapin na nagmumula sa iyo. Sa oras na ito, aming Ama, maaari ang isa o higit pa, Panginoon, sa aming mga kapatid ngayon na nananalangin ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok at kabigatan sa buhay. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pagyakap sa kanila at madama po nila na hindi sila nag-iisa sa pagdala ng mga pagsubok. Merong makapangyarihang Diyos sa langit ang nakakakita at nag-aantay ng kanilang paglapit sa iyo at ang tulong mo ay laging handang ipagkaloob. Idagdag mo po, O Diyos, ang pananampalataya sa mga anak mo sa tuwing makakaranas sila ng mga kabiguan at kawalan ng pag-asa sa iba't ibang hamon ng buhay. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ng masagana at nag-uumapaw na pagpapala ang anuman pong mga pangangailangan nila sa araw-araw. Iligtas mo po sila sa anumang kapahamakan. Ipagkaloob mo rin po, O Diyos, ang patuloy na kagalingan at kalakasan sa aming mga kapatid na may karamdaman at panghihina sa kanilang pisikal na aspeto, maging ang kanilang espiritual na aspeto. Ipinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang dagdag na taon sa aming mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Masaganang pagpapala po, O Diyos, ang patuloy nilang maranasan at pag-iingat sa araw-araw. Maging sa mga kapatid namin na magdaraos ng kanilang anibersaryo, kayo po ang patuloy na maging sentro ng kanilang relasyon at buklurin ng pag-ibig na nagmumula sa aming Panginoong Hesus. Itinataas din po namin sa iyong pangalan, O Diyos, ang aming bansa. Kahabagan mo po ito sa nararanasan nitong pandemya. Gumaling na po sa sakit na dala ng COVID-19 ang aming mga kababayan na pinahihirapan ng kanilang pisikal na aspeto. Maka-Diyos na karunungan ang iyong ipagkaloob, Panginoong Hesus, sa mga namumuno sa bansa upang mapamahalaan nila ng may kaayusan at banal na pagkatakot sa iyo ang aming bansa. Pag-iingat at proteksyon po para sa mga frontliners,
patuloy na kalakasan ng kanilang pangangatawan at maayos na kalusugan ang kanilang maranasan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga gawain ng iglesia sa loob at maging sa labas ng iglesia na aming idinudulog sa iyo. Maging kabahagi po nawa ang bawat mga anak mo sa mga gawain, lalo na po sa panahon ng aming pakikipagtipan sa iyo. Maging matapat po kami sa iyo sa lahat ng panahon at lagi ka naming i-priority sa aming mga gawain. Idinadalangin din po namin ang aming mga kapatid sa ECCP Osorio, nakabahagi rin po ng pananambahan. Ibuhos po ninyo ang inyong masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto sa aming mga kapatid na ito at patuloy na tumatag sa kanilang pananampalataya. Maging ang amin pong mga kapatiran, O Diyos, sa ibang bansa na nakikibahagi po ng pananambahan. Patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Patuloy niyo po silang maingatan at maprotektahan sa anumang di magandang pangyayari at kayo po ang magkaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan. Patuloy na pagpapala po, Panginoon, sa school ng Biblika at pungnahan po ninyo ang mga namamahala sa school at pagkalooban niyo po ng patuloy na karunungan. Salamat po, dakilang Diyos, sa aming mga panalangin na alam namin na iyo pong narinig. Patuloy po ang bawat isa sa kanilang mga tahanan na magkaroon ng kaayusan at kabanalan sa pananambahan. Pagharian mo po, O Diyos, ang aming mga buhay. Pagharian mo po ang aming mga tahanan. Manguna ka po at maghari sa iyong iglesia. Sa iyo po namin, O Diyos, ito lahat ipinagkakatiwala. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang atin pong talatang batayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 28, talatang 16 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya isinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po'y pinagpala na sa pagkakabasa at pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. They resound with
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Makapangyarihan Diyos, kinikilala po namin na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kami magagawa sa aming pong mga sarili lamang. Kung kaya't sa umaga pong ito, kami po ay taus-pusong humihingi ng patnubay ng iyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan ang mga salita na ito at malakaran namin sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami pong mga magulang ang nagbibigay po ng kanila pong last words sa kanila pong mga anak. At madalas ito po ay paalala ng mga mahalagang bagay na dapat po nilang gawin. Ang huling habilin po ng atin hong Panginoon ay hindi niya sinambit sa krus, kundi sa bundok. Ang huling wika ng atin hong Panginoon ay ang Great Commission. Ito po yung atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito na ipamagat po na pangwakas na tagubilin, pinadala upang gumawa ng mga alagad. Doon po sa verse 17, andun po yung paniniwala at ang pagdududa. Kung atin pong mapapansin, nakita po ng lahat ang atin hong Panginoon, ngunit hati po ang kanilang mga damdamin, yung kanya pong mga alagad. Nandun po ang kanila pong paniniwala, yung iba, subalit ang iba rin po ay meron pong pagdududa. Sa talatang 17 po ay naglalarawan po sa atin pong kapanahunan. May ibang sekta po ng hanggang sa ngayon po ay nagsasabi na hindi po totoo na namatay ang atin hong Panginoon at muling nabuhay ang Panginoon. Ang iba naman po ay nagsasabi na hindi raw po Diyos ang nagkatawang tao. Pare-pareho po nilang kaharap ang atin hong Panginoon noong panahon pong yun. Ngunit hindi po sila nagkaisa sa kanilang paniniwala. May sumasamba sa Kanya at meron pong hindi. Madalas po na maging dahilan ng pagkakahati-hati ng tao ay ang relihiyon. Hindi lamang po yun, kundi sa isang bagay, magkakaiba po tayo ng pananaw. Iba rin po ang atin pong mga opinyon. Madalas, magtalo po tayo, o nagtatalo po tayo kung sino po yung tama at kung sino po yung mali. Sa ganito pong kalagayan, ano po ba ang maaari po nating gawin? May 3 bagay po. Una, upang masunod po natin ang Great Commission, mahalaga po na bigyan po natin ng puwang ang atin hong Panginoon sa atin hong buhay at iwan po nating sumandali ang atin pong sariling kaisipan at opinyon na nagdudulot po sa atin ng pagdududa. Ang sagot po ay nasa mismong talatang 18. Dahil lumapit po mismo ang atin hong Panginoon, siya po mismo ang patuloy na nagpaliwanag sa mga usapin po ng magkakaiba. Mahalaga po na matuto po tayong isang tabi po ang atin pong mga opinyon at bigyan daan ang nais po ng Diyos na sabihin sa atin. Madalas, hindi po natin naunawaan ang salita ng Diyos dahil minsan busy po tayo at minsan sobra po yung opinyon o yung iba pong kaisipan ay nandoon po sa atin. Upang makasunod po tayo sa atin hong Panginoon, kailangan po nating iwan ang atin pong sariling haka-haka tungkol sa atin hong Panginoon. At bigyan po natin ng puwang ang mga nais po niyang ipabatid sa bawat isa po sa atin. Ang pangalawa po, nilinaw po ng Panginoon ang lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob sa Kanya. Upang makasunod po tayo sa atin hong Panginoon, kinakailangan po nating makilala siya ng lubusan.
Kailangan makilala po natin siya ng wasto kung sino po ang Panginoon sa atin hong mga buhay. Sino ho ba talaga ang Panginoon? Ikaw ba ay lubusang nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan? Ipinagkaloob na ba ng lubos ang iyong buhay para sa kanya? Pagmasdan po natin ang halimbawa ni Job. Nung una, hindi po lubusang kilala ni Job ang atin hong Panginoon. Sumagot siya at nagtanong sa mga panukala ng Diyos. Ngunit kung babasahin po natin ang huling yugto ng kwento ni Job, sa talatang 5 ng Kabanata 42, sinabi po ni Job, "Ngayon, Panginoon, kilala na kita." At lubusang isinuko ni Job ang kanyang sarili sa Panginoon. May isa pong pastor na nagnanais maparangalan dahil po sa kanyang galing at sipag sa kanyang pagmiministeryo. Minsan, dumaan po siya sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Nagreklamo po siya sa Diyos. Sabi niya, "Bakit ako pa? Naglilingkod naman ako ng tapat sa iyo." Yan ho ang kanyang reklamo sa atin hong Panginoon. Ngunit hindi po niya namamalayan na hinuhubog po lamang siya ng atin hong Panginoon upang lalong maging matatag at maging mapagpakumbaba. Malinaw po sa aklat ng Kawikaan na ang kapakumbabaan ay kinakailangan upang magkamit ng karangalan mula po sa Diyos. Hanggang makita po niya na kailangan niyang isuko sa Panginoon ang kanyang ministeryo. At dahil po dito, nandoon ang kanya hong pagpapakumbaba at siya po ay itinaas ng atin hong Panginoon. Hindi po sa galing, hindi po sa posisyon, hindi po sa yabang, hindi po sa lakas ng ministeryo, kundi sa kapangyarihan at bendisyon ng atin hong Panginoon. Ang pangatlong bagay po upang makasunod tayo ng maayos sa Great Commission, tanggapin po natin na nais ipagawa ng Panginoon sa atin bilang individual na Kristiyano at bilang isang iglesia. Ang utos po ay ganito, "Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao." Nakalulungkot pong sabihin sa atin na hindi natin maibahagi ang salita ng Panginoon dahil marami po tayong mga bagay na ikinatatakot. Minsan, baka inisip natin na tayo po ay ma-reject. KJ, sabihan po tayo ng KJ po tayo. Naniniwala po ako na tayo po ay binigyan ng pagkakataong ng atin hong Panginoon na ibahagi ang kanyang mga salita. Pero ang tanong po, tayo po ba ay patuloy na tumutugon para po dito? Nakaranas po tayo ng pandemya ng COVID at ito po ay pinahintulutan ng atin hong Panginoon na mangyari. At maraming bagay po na itinuro ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung mga simpleng bagay o basic na bagay na minsan nakakaligtaan na po natin. Muli pong imulat natin ang atin pong mga mata upang makita po ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Kahalagahan ng buhay, ng atin pong pamilya, at ng iba pong mga bagay. Kamusta po tayo? Naibabahagi po ba natin ang salita ng atin hong Panginoon? O kontento na po tayo na tayo lamang po ang ligtas? Pinaalalahanan po tayo ng atin hong Panginoon na sumunod sa kanyang pinag-uutos, na ibahagi po natin ang kanyang mga salita. Marami rin po ang nagtatag na simbahan upang yumaman o di kaya upang magkaroon po ng impluwensya sa politika. O ang iba po ay naghahangad magtayo ng malaking simbahan para magkaroon po ng maraming miyembro. Sa mga nabanggit po, hindi po kasali ang paggawa ng alagad ni Kristo.
Meron daw pong isang katulong na inutusan pong magsaing. Nang dumating po ang amo, nalaman po niya na ang niluto po ng katulong na ito ay arroz caldo. Ang paliwanag po ng katulong, kanin din naman po ang arroz caldo. At kabisado ko po yung pagluluto na ito. Ang ginawa po ng amo, pinaalis niya po ang kanya pong katulong. Aminin man po natin o hindi, madalas tayo po ay katulad ng nasabi pong katulong. Mas gusto po nating gawin yung hiyang sa atin o yung gusto po nating gawin o doon po sa mga bagay na kinasanayan po natin at komportable po tayo. Mas madali po sa atin, ang gawin, o gumawa yung mga church maintenance kaysa pagmimisyon. Mas mabuti po na ibahagi, wag nang ibahagi kasi baka meron pong kalakip ito na malaking responsibilidad para po sa atin. Mas masarap po na makipagkwentuhan lang. Mas masarap po na sundin ang kalooban ng tao. Sa halip po na gawin ang pinag-uutos ng ating Panginoon na pagdidisipulo at akayin po ang tao sa tunay na Kristyanismo. It is easier to please people than to please God. So we please people instead. Linawin po natin ang nais ipagawa ng ating Panginoon. Sabi po niya, gawing alagad ang mga tao. Malaki po ang pagkakaiba ng alagad sa miyembro lamang. Ang mga alagad ay ang mga taong naglilingkod kasama po ang pastor. Ang mga miyembro po ay pinaglilingkuran ng mga pastor. Ang mga miyembro po ay nagkakaloob ng salapi sa iglesia. Pero hindi naman po lahat, Samantalang alagad ay nagkakaloob na ang buong buhay niya o ang lahat-lahat sa kanya para po sa atin Panginoon. Ang mga alagad ho ay humahayo. Ang mga miyembro po, sila ang binibisita. Ang mga alagad po ay nagpapasakop at nagpapaalipin sa atin Panginoon. Akala po ng miyembro, empleyado po nila ang pastor. Ang miyembro po ay maaring mapamahal sa pastor na kanyang tipo o na kanyang type dahil gusto niya o nagagalingan po siya dito. Ang alagad po ay nagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Kung lilinawin po nating mabuti ang utos na ito, kailangan po nating gawing alagad ang bawat miyembro ng atin pong iglesia. Ito po ang dahilan kung bakit ang susi ng tunay na paglago ng isang iglesia ay nasa evangelism. Yung pag-nurture at discipleship. Ang bawat tao po ay kinakailangang tumanggap sa atin Panginoon upang siya po ay magkamit ng buhay na walang hanggan at upang siya po ay maligtas. Sanayin po natin bilang alagad at suguin upang magmisyon. Ang bawat alagad po ay may misyon. O bilang tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay may misyon. Wala pong alagad na nanonood lamang sa loob po ng iglesia at namimintas kung may makita pong mali. Pakinggan po natin ang sabi ng Panginoon, bautismuhan niyo sila. Kailangan silang maging kabilang sa iglesia upang sanayin. Sumunod po, turuan sila.
Turuan sila upang maging tagapagturo. Sila ay misyonin upang sila ay matutong magbisyon. Patuloy ho silang akayin upang sila naman po ay maging taga-akay ng iba. At panghuli po, ang tunay na alagad ay namumuhay sa pagsunod sa mga utos ng atin hong Panginoon. Winika po ng isang theologian at evangelist at isang leader po ng revival movement sa England na si John Wesley, marami ang utos ng Panginoon. Ang iba ay mahirap at ang iba ay madali. Ang iba ay masayang gawin, ngunit ang iba ay kinakailangang magsakripisyo. Marami hanggang sa ngayon ayaw sumunod dahil nahihirapan po sa mga utos ng atin hong Panginoon. Halimbawa na lamang po, yun pong pagbibigay ng mga ikapu, pag-aayuno at iba pa. Pinipili po lamang yung mga madadaling bagay na dapat gawin. Ngunit pakaisipin po natin mga kapatid, na kung tayo po ay nakahandang maglingkod sa atin hong Panginoon. Wika po ng Panginoon, hali kayo at sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Sino po ang nagdanais tumugon sa panawagan ng Panginoon? Masumpungan nawa po tayo ng Diyos na patuloy po na hindi lamang ating pinapakinggan ang kanyang mga salita, sa halip makasunod po tayo sa kanyang panawagan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ganito naman po ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkakaloob. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang taong tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo pong lahat ay masayang magkaloob sa ating Panginoon. I come before you today, and there's just one thing
Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala mo, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, na nagagamit po namin sa paghahanap buhay upang matugunan, Panginoon, ang aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, O Diyos, na bagamat may nararanasang kahirapan sa aming bansa, ngunit kailanman ay hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo nga po, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, ang aming mga hanap buhay. Anumang uri ito, Panginoon, at dalangin upang kami, Panginoon, ay makatugon, Panginoon, sa pagkakaloob at matugunan, Panginoon, ang pangangailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang mga kaloob na ito at patuloy na magamit sa mga ministeryo mo, Panginoon, at sa aming misyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating pong awitin ang awit ng pagtatalaga. From
Tayo po ay magwakas sa panalangin. Iyuko po natin ang ating ulo sa harapan ng Diyos at tayo po ay manalangin. Narito, O Diyos, ang iyong mga anak na ang mga puso ay napupuno ng kagalakan at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Dahil kami ay muli mong pinahintulutan na sumamba sa iyo bilang isang iglesia, bilang isang pamilyang namumuhay sa ilalim ng iyong pong paghahari. Ipinagpapasalamat namin ang iyong hindi nagmamaliw na presensya sa amin, bagamat kami ay hindi nagkatitipon sa iisang lugar sa iyong bahay-sambahan. Salamat, O Diyos, dahil patuloy kayo na sumasama sa amin sa aming mga tahanan habang aming isinasagawa ang aming pagsamba sa iyong harapan. Ipinagpapasalamat din namin, O Diyos, ang iyong mga pagpapala sa amin, ang mga espiritual na pagpapala na iyong pinadaloy sa pamamagitan ng aming pagsamba sa umagang ito. Loobin mo na ang mga espiritual na pagpapalang ito'y dumaloy din sa lahat ng aspeto ng aming buhay upang ito ay maranasan namin ang iyong presensya, O Diyos, ay patuloy na maging konkreto sa aming mga buhay at kami rin naman bilang iyong mga anak ay maging instrumento mo ng pagpapala. Salamat sa iyong mensaheng ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Salamat, O Diyos, at loobin mo po ng iyong mga salitang ito ay manatili sa aming mga puso at higit sa lahat sa tulong ng banal na Espiritu. Ito'y magawa naming lakaran sa araw-araw ng amin pong buhay. Sa gayon, O Diyos, makapagbigay kami ng kapurihan at kadakilaan sa iyo pong dakilang pangalan. Nalalaman mo, dakilang Ama, ang sitwasyon ng aming buhay sa mga oras pong ito. Loobin mo po na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, makapagpatuloy kami sa misyon ng Iglesia, sa aming layunin. Kami man ay nasa gitna, O Diyos, ng pagharap sa maraming hamon at pagsubok ng buhay. Patuloy mo, O Diyos, na ipakita sa amin ang malinaw na direksyon na dapat lakaran ng iyong Iglesia. Gayon din naman, mag-provide ka po sa araw-araw naming pangangailangan nang sa gayon patuloy na masustain ang aming mga buhay at magamit mo kami ng lubusan para po sa inyong dakilang mga plano at kapurihan. Ipagkaloob mo nawa sa amin kung gayon ang iyong banal na bendisyon. Paging dapatin mo po ako na iyong abang lingkod na magbabanggit nito sa iyong mga anak na nagkatitipon sa inyong harapan sa oras na ito. Sapagkat ang lahat pong ito'y aming gagawin sa patnubay ng Espiritu Santo at sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoon. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen.